That's the sound of your current hype level at the gas pump. But brace yourself for something fuel nominal, because Unleaded 88 is about to take the hype to a whole new level. Unleaded 88 is cheaper, cleaner, and greener than regular unleaded. Plus, it's homegrown, making Unleaded 88 the clear choice at the pump and totally worth the hype. So pump it up with Unleaded 88, brought to you by Iowa Corn. Is your vehicle stopping like it should? Does it squeal or grind when you brake? Don't miss out on summer brake deals at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Previously on B1 Gang Adventures. Palagay ko, may kinalaman din si Muspuzon doon sa na-discover kong mga cassette players at tapes na nakaimbak sa utility closet. Na-check mo ba kung nandoon pa rin, Jo? Oo, naroon pa. Dinaanan ko nung uwian. Mga bago-bago pa nga, kuya. I smell something fishy. Nawawala tapos ibibenta? Yun ang sabi ng kaklase ni Bien. Binentahan daw siya ni Miss Puzon ng cassette tape samantalang ang alam niya libre yun. Paano nga naman niya lalabanan ng isang kuro? Tapos bukod sa bata na siya handicap pa. Ano, Gino? Ibulgar na natin? Hoy, anong ngayon ang sinasabi mo? Lagi yata akong bida, no? Tigilan nyo na nga yan. Ang pagtulungan nating pag-isipan ay kung paano natin mako-corner si Miss Puzon. Pag kinulam, syempre, papapangitin. O, hindi ba heinous crime yun? Pinapangit mo ang mukha ng isang poging tulad ko? Case File Number 3, Kabanata 7, Kiko vs. Miss Puzon. Oras na dapat ng klase ni Jo sa blind center pero hindi pa rin siya makaalis. Hindi pa rin kasi umaalis ng bahay ang daddy niya. Ayaw naman niya magpaalam dahil makakahalata ito. Alam sa kanilang wala siyang pasok ng araw na iyon dahil pinagmamalaki na niya sa magulang na exempted siya sa exams. Maaga na nga siyang nagbihis para makaalis agad. Pero narinig niya sa mami niya na nag-leave muna sa opisina ang daddy niya. Nailabas na ng ospital si Gino at nasa bahay na rin ito. Lagot kuya, hindi yata ako makakapasok. Balungkot na balita ni Joe nang puntahan niya ito sa kwarto. Nariyan pa si daddy. Di wag ka munang pumasok. Ganon din naman yun. Alok ni Gino. Hindi pwede. Hihintayin ako ni Kiko. Nagsalubong ang kilay ni Gino. Bakit? May usapan ba kayo? Oo kuya. Susundan kasi namin kung saan nakatira si Miss Puzon. Napag-usapan ba natin yung plano nyo ni Kiko? Waring inaalala ni Gino. Kami lang. Natutulog ka kasi kaya hindi na namin sinabi sa'yo. Buntong hininga ng binata. Tawagan mo na lang si Kiko at baka hindi pa nakakaalis yun. I-postpone nyo na muna ang plano ninyo. Bukas na lang kamo. Problema pa rin nakangiwing sabi ni Jo. Kanina pa ginagamit ni daddy ang telepono. Hindi ako makasingit. Makitawag ka na lang sa kabilang bahay. Paano kung sitahin ako ni daddy? Alam mo naman yun. Mula nang gulpuhin ka ni Tandang Ben ayaw na halos tayong palabasin ng bahay. Mabuti nga nakumbinsi pa natin na huwag na niyang idemanda ang albularyo. Sandaling hindi kumibo si Gino. Maya-maya'y may naisip sabihin. Paano kung sitahin ako ni daddy? Alam mo naman yun. Mula nang gulpihin ka ni Tandang Ben ayaw na halos tayong palabasin ng bahay.
Mabuti nga nakumbinsi pa natin na wag na niyang idemanda ang albularyo. Sandaling hindi kumibo si Gino. Maya-maya may naisip. Sabihin mo sa daddy, pinabili kita ng gamot sa kanto. Tapos doon mo tawagan si Kiko. Sige na. Saka palang tumalma ang dalagita. Sandali pa't bumalik na si Jo. Nakangiwi ito. Hindi ko na inaabot kuya, nakaalis na raw si Kiko. Naiinis na sabi niya sa kapatid. Inip na sa paghihintay si Kiko. Kanina pa siya naka-standby sa may sari-sari store na malapit sa center. Mula roon ay tinatanaw niya kung lumabas na si Joe sa may gate. Pero naglabasan na lahat ng mga mag-aaral sa center ay hindi pa niya namamataan ng dalagita. Nagpas siya si Kiko na puntahan sa klase si Joe. Baka nakipagkwentuhan lang ito kay Bien. Dumukot siya sa bulsa at binayaran ng ininom na soft drink sa tindera. Saka lumakad patungo sa center. Natandaan siya ng security guard sa gate na in-interview niya noon. Iho, sarado na kami. Bigil nito. Alam ko ho, may susunduin kasi akong pinsan. Hindi pa lumalabas eh. Paliwanag niya. Wala nang estudyante sa loob. Nakauwi ng lahat. Si Miss Puzon lang at ang kasama kong gwardyang si Alex ang naiwan. Kaalis din lang nga rin ni Miss Villa eh. Baka ho kaya pinaiwan ni Miss Puzon ng pinsan ko. Talagang hindi ko siya nakitang lumabas eh. Pagpupumilit ni Kiko sa palusot niya. Pinagmasdan ng bantay si Kiko. Iniisip marahil kung papapasokin ito o hindi. Sandali lang ho talaga ako. Pero kung hindi talaga pwedeng pumasok sa loob, pwede bang kayo na lang ho ang tumingin? Ni Kiko. Tumanaw sa bungalow ang gwardya. Tinamad yatang maglakad kaya pinayagan ng pumasok si Kiko. Sige, pero bilisan mo ah. Bili ng gwardya habang binubuksan ang pinto ang bakal. Mabilis na kumilos si Kiko at baka magbago pang isip ng gwardya. Sarado ang pinto sa harapan ng bungalow nang lapitan ito ni Kiko. Nagtaka siya. Bakit nakakandado ito samantalang ayon sa gwardya ay may tao pa sa loob? Baka naman ikinandado ng gwardya na isa loob ng teenager. Namutla si Kiko. Si Jo! Nakulong kaya si Jo sa loob ng center? Lumigid ng bungalow si Kiko para tignan kung may backdoor ang bahay. Bigla siyang napatigil nang matanaw niya sa may di kalayuan ng isang nakahintong puting fiera. Nagtago si Kiko sa likod ng puno ng mangga. Sumilip siya mula sa kinatatayuan. Tinitingnan niya kung ano ang ginagawa ng sasakyan sa likod ng center. Malakas ang kutob niya na may milagrong nagaganap. Walang katao-tao sa paligid ng malawak na bakuran. Ang mga bakod na nakapalibot sa compound ay matataas. Kaya sino man ay malayang makakagawa ng katiwalian sa loob ng compound nang walang nakakapansin. Atat na si Kiko. Parang hindi niya matiis na manatiling nakakubli sa likod ng puno. Nakumbinsi na niya ang sarili na lumapit sa bungalow nang may biglang gumalaw sa loob ng fiera. Natigilan si Kiko nang bumukas ang pinto ng fiera. Natanaw niya ang isang lalaking pababa sa fiera. Naka-uniforme ito ng panggwardya. Yun sigurong yung Alex, naisloob niya. Sinundan ng tingin ni Kiko ang gwardya. Sa backdoor ito ng bungalow dumaan. Nawala sa paningin ni Kiko si Alex nang pumasok ito sa loob. Binantayan ni Kiko ang paglabas ulit ng lalaki. Hindi nagtagal ang paghihintay ni Kiko. Sandali lang at muli itong lumitaw. May buhat-buhat itong isang malaking kahon. Sa itsura ng nakangiwing mukha ng lalaki ay may kabigatan ang dala nito. Iyon siguro ang ipinupuslit ng mga supply ng center. Tama kung gayon ang kutob ng grupo. Hindi nga multo ang mga nagmimilagro. Pero, bakit yung gwardya ang humahakot ng mga kahon? Alam kaya ito ni Miss Puzon? At nasaan ang teacher? Sandaling nag-isip si Kiko. Baka naman ang dalawang guards ang talagang utak sa nakawan at walang kinalaman si Miss Puzon. Pero sa isang banda, bakit siya papasukin ng gwardya sa gate kung kasapakat ito sa nagaganap na puslitan? Tumangutango si Kiko. Maaring ang walang kinalaman si Ferrer. Kung meron kasi, bakit magtatago pa si Alex at sa backdoor ito magkakarga na parang isinisikreto sa kasamang gwardya? Bilis-bilisan mo ang paghakot, Alex.
mahirap na at baka may dumating. Boses babae ang nagsalita. At kung hindi nagkakamali si Kiko, maaaring kilala rin niya kung kaninong boses iyon. Marahan at maingat siyang lumingon sa pinanggalingan ng tinig ng babae. Tama ang hinala niya, si Miss Puzon, at tama rin si Boging. Hawig nga sa rubber shoes na high cut ang hugis ng mukha ng babae. O ano, naikarga na bang lahat? Bahagyang nagulat si Kiko nang muling narinig ang boses ni Miss Puzon. Pumasok na ito sa bungalow, kasunod ni Alex. Sinamantala ni Kiko ang pagkakataon. Maingat siyang lumapit sa tagiliran ng sasakyan at sinilip kung ano ang laman ng ikinargang mga kahon. Mga cassette players at tapes. Ito siguro ang mga nakatago sa CR na sinasabi ng magkapatid na Gino at Joe. Bigla tuloy na alala ni Kiko si Joe. Asa na nga ba ang babaeng yun? Ito pa naman ang pinakamagandang pagkakataon para mahuli sa akto ang dalawang magkasabwat. Kaya lang, hindi naman siya pwedeng kumilos na mag-isa dahil gagahulin siya sa oras. Nag-isip pa si Kiko kung ano ang kanyang gagawin nang parang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso sa nakita. Palabas na ng backdoor sina Miss Puzon at Alex. Hindi niya inaakalang lalabas na agad ang mga ito. Sandaling nataranta si Kiko kung ano ang gagawin niya. Hindi pa siya nakikita ng mga ito. Pero huli na kung tatakbo pa siya pabalik sa pinagtataguan niya kanina. Luminga-linga si Kiko. Wala na talaga siyang ibang masisilungan para magtago bukod sa fiera. Tama, hindi na nag-atubili pa si Kiko. Sa loob mismo ng fiera siya nagtago. Mabilis na gumapang si Kiko paakyat ng sasakyan at sumiksik sa pagitan ng mga nakasalansang kahon ng tapes at players. Bahala na. Lakas loob pero kinakabahang usal ng teenager sa sarili. Gabi na pero wala pang balita ang barkada tungkol kay Kiko. Palakad-lakad sina Gino at Boging sa kwarto ni Gino. Naghihintay ng kahit anong balita sa kasamahan. Tinawagan na nila ito ng kung ilang beses sa bahay. Hindi para umuwi. Tumatawag naman daw si Kiko kapag ganoong ginagabi. Nagtataka rin daw ang mga kasambahay nito dahil bakit hanggang ngayon wala pa si Kiko o kahit tawag man lang ito. Pati nga mga magulang ni Kiko ay nag-aalala na rin dahil maaga pa raw nang umalis ng araw na iyon ang teenager. Hindi na nga ito naabutan ni Joe nang tumawag ang dalagita para nga i-postpone ang kanilang lakad. Pati si Boging ay nababahala na rin. Dati ay hindi nawala ang ganang kumain nito kahit anong problema ang dumating. Pero ngayon ay tila nawala ng ganang tingnan man lang ang inihandang sandwich ni Joe. Soft drinks lang ang ininom nito, pero wala pang kalahati ang naiinom ay binaba na rin ang bote. Biglang tumunog ang telepono. Sabay pang kumilos sina Joe at Boging para angatin ang instrumento. Si Joe ang nauna. Hello? Dumukwang si Gino mula sa pagkakasandal sa headboard para marinig ng mabuti ang sasabihin ng kapatid. Pero bigla siyang nagulat ng malakas na ibinagsak ni Joe ang receiver. Buwisit na wrong number yan. Muling sumandal si Gino. Bumalik naman si Boging sa kanyang upuan. May kumatok sa pinto. Wala nang may gustong tumayo para buksan iyon. Nagsalita si Gino. Tuloy, bukas yan. Bumukas nga ang pinto. Bumungad ang isang binatilyong mukhang evacuee na daig pa ang dinaanan ng mainit na lahar. Tulalang napalingon ang grupo sa bagong dating. Kiko! Parang chorus na bati ng tatlo sa kaibigan. Muntik pang tumumba si Kiko ng pagkaguluhan ng barkada. May nag-alala. Anong nangyari? Bakit ngayon ka lang? May nagsermon. Pambihira ka naman, hindi ka man lang nakaisip na tumawag. Matibay na ang ebidensya natin, Gino. Nasisiyahang wika ni Kiko matapos isalaysay sa barkada ang nangyari sa kanya. Kung paano siya nakarating sa bahay ni na Miss Puzon. Kung papaanong muntik na siyang mabisto mula sa pagkakasiksik sa mga kahon. Mabuti na lang daw at nakatalon siya mula sa sasakyan habang nagmamaniobra pa ang tsuper na si Alex. Noon niya nalaman na bagong lipat lang pala si Miss Puzon sa New Manila. 4 na buwan pa lang ito doon. At malaki pala ang nirerentahang bahay ng teacher. At hindi lang yun mga chong, bida pa ni Kiko.
May swimming pool pa ang bahay ni Miss Puzon. May pool pa? Mukhang malakas ang racket niya sabi ni Joe. May isa pang impormasyon na nasagap si Kiko na ikinagulat ng barkada. Dahil ang balita raw pala ng mga tao roon kay Miss Puzon isang sales executive ang babae sa Makati at opisyal ng foundation kaya madala sa center. Natawa nga ang barkada hindi lang dahil sa balita. Natawa sila dahil kaya pala ginabi si Kiko ay nakipagchismisan pa pala ito sa mga katulong ng mga kapitbahay ni Miss Puzon. At saka nga pala Boging, may naalalang sabi ni Kiko kasabay ng pagtapik nito sa matabang balikat ng kaibigan. 2 days ago raw kapipiesta lang kina Miss Puzon. Kaya pala parang mga puyat na unggoy pa ang mga taong nakausap ko doon. Magdamag nga raw ang handaan Aba, talaga palang salbahe yang si Miss Puzon. Halata sa mukha ni Boging ang pagkainis. Ni hindi man lang tayo inimbitahan. Oh, kailan natin ipaparade? Muling tanong ni Kiko nang humupa ang tawanan nila sa sinabi ni Taba. Tama! Let's do it! Susog naman ni Joe na nag-thumbs up pa. Teka! Humiga si Gino at inunan ang dalawang kamay. Kailangan pa rin natin silang mahuli sa akto. Yun ang plano natin, di ba? Tsempuhan ulit natin na nagpupuslit kuya. Ako naman ang magbabantay. Ani Joe. Umismid si Kiko. Naku ha! Parang ang dali-dali lang sa iyo. Kung ako nga, tingnan mo ang itsura ko. Lumabi ang dalagita. Hindi ka lang marunong magdala. Biglang kumatok ang nanay ni Nadyo sabay sungaw ng ulo. Sumilip sa loob. Tahimik ang grupo. Sumenyas ang babae kay Kiko. Iho, nasa teleponong mami mo. Umuwi ka na raw. Tumango ang kausap. Opo, lalabas na po ako. Tumayo si Kiko pero bago pa ito lumabas ng pinto ay kumapkap sa bulsa at may inilabas. Isa-isang inilapag niya ang mga iyon sa misita. Ano ito? Relo? Nagtatakang tanong ni Joe sa kasinipat ang dinampot na wristwatch. Iyan Joe, ang tinatawag na Braille watch. Relo ng bulag. Ninanakaw din pala ni na Miss Puzon at Alex ang mga iyan. Inispaknot ko habang nagtatago ako sa fiera. Karagdagang ebidensya din natin ang mga yan. Saka nakangising lumabas ng silid si Kiko. Naiwan na naman ang 3. Pero ngayon ay panatag na ang mga kalooban dahil nakita na nila ang nawawalang barkada. Bukod pa sa mga nakuha nitong ebidensya na naglalabas ng gamit si Miss Puzon mula sa center. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.